Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Lahat ng sobra ay may hindi na idudulot na maganda sa buhay ng tao. Lalo na pagdating sa relasyon dahil sa pagbibigay natin ng sobrang pagmamahal ay pwedeng makalimutan na natin na magtira para sa ating sarili. Kaya palaging tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat na ibinubuhos sa ibang tao. Dear Papa Dudut, masarap sa pakiramdam kapag minamahal tayo ng sobra ng isang tao. Yung halos paikutin na nila sa atin ang mundo nila. At wala na silang ibang plano kung hindi ang makasama tayo. Pero sa huli, na-realize ko na hindi rin pala healthy ang ganong klase ng sitwasyon. Dahil dumating sa point na bigla ko na lamang naramdaman na nakakasawa at nakakasakal pala ang ganong klase ng relasyon. Yung ako na lang ang tumatanggap at sobrang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng partner ko. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at pati na rin sa mga libo-libong kaistorya na nakikinig ngayon. Ako si Tasha, 24 years old at nagtatrabaho bilang marketing officer dito sa Laguna. Sa totoo lang ay hopeless romantic ako. At talaga namang mahilig sa mga nakakakilig na bagay. Kaya nga siguro'y mabilis akong mabore sa boyfriend ko. Lalo na kapag wala silang effort pagdating sa relasyon namin. Gusto ko kasi talaga yung palaging sweet sa akin. At talaga namang pag-effortan ako. At hindi ko alam na may experience ko pala yung mga sweet na bagay na dati lang ay nababasa ko sa mga romance pocketbook. 5 taon na rin akong nagtatrabaho noon, Papa Dudut. 2 na lang kaming magkasama ni Mama sa bahay dahil matagal na akong ulila sa papa ko. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya ng pamilya. Ako na bunso na lang ang wala pang asawa o boyfriend. Pero kahit wala akong love life, may maayos naman akong trabaho. At mataas na rin ang posisyon sa opisina. Ang sabi nga ng iba, complete package na raw ako at wala nang hahanapin pa sa akin ang magiging boyfriend ko. Kaya maging pihikan daw sana ako pagdating sa lalaki. Pihikan naman talaga ako, Papa Dudut. At sa sobrang pihikan ko nga ay ilang taon din akong naging single. Hanggang sa makilala ko pala ang lalaking sobrang magmamahal sa akin. Sa hindi naasahang lugar at oras, napadaan ako sa plaza noon at may nakita akong street food vendor. Hindi naman ako gutom noong mga oras na yon, pero bigla akong naisipan na kumain ng street food. Lumapit ako kay Manong at nakita ko nakalagay lang niya ang iba't ibang klase ng tusok-tusok na pagkain sa iniinit niyang kawali na may mantika sa maliit na kalan. Na target lock kaagad ng mga mata ko ang pinakamalaking jumbo kikiam doon na hinihintay ko talagang maluto. Kaya lang, nang makita kong luto na yon at handa ko nang tusukin, ay may ibang barbecue stick na kaagad na nakatusok doon. Sasabihin ko sana na sa akin yun. Kaya lang, pagkatapos ng saglit na hipan ng lalaki ang jumbo kikiam na ang tagal kong hinintay, ay kaagad na niya yung sinubo. Labis kong kinainis. Gusto ko talagang awayin yung lalaki. Pero nang malaman niya na hinihintay ko ang jumbo kikiam na yon, ay nagsorry siya sa akin. At nilibre na lamang niya ako ng pagkain at inumin, Papa Dudut. Oy, thank you ulit sa panlilibre mo ng kwek-kwek at fishball kanina. Pati na rin doon sa palamig na inumin, wika ko. Wala yun
Madalas ka bang tumatambay dito sa plaza? Tanong niya. Hindi masyado. Ngayon lang ulit ako dumaan doon sa mga tindahan ng street foods. Maaga kasi akong nakapag-out sa trabaho. Saka nakaramdam ako ng gutom. Kaya naisipan kong kumain muna. Wika ko naman. Kaya pala, hindi ka masyadong pamilyar sa akin. Madalas kasi akong tumatambay dito. Pagkwento pa niya. Kaya pala, mukhang close na kayo ni Manong vendor kanina. At mukhang nakainan mo na nga ang lahat ng tindahan ng street foods dito sa plaza. Wika ko na ikinatawa niya naman. Uy, bakit bigla ka na lang natawa dyan? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Nagtatakang tanong ko. Wala naman. Bigla ko lang kasing na-realize na kanina pa tayong magkausap. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Tugon niya. Ay oo nga pala no. Ano ba yan? Nalibre mo na ako. Lahat-lahat. Hindi man lang ako nakapagpakilala sa'yo. Tasha nga pala ang pangalan ko. Pakilala ko sa kanya. Ako naman si Andre. Nice to meet you, Tasha. Wika naman niya, Papa Dudut. Kahit nainis ako sa ginawang pagkain ni Andre nang hinihintay kong maluto na jumbo kikiam. Nag-enjoy naman ako nakausap siya at kasama siya. Sabi ko nga, sandali lang dapat ako noon sa plaza at uuwi rin kaagad. Pero napatagal ako kasi napasarap ang kwentuhan. Naming dalawa, Papa Dudut. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number at pangalan sa social media. Gusto niya rin sana akong ihatid pa uwi. Kaya lang, wala naman siyang extra na helmet. Kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng tricycle niya ako na ihatid. Pero mula noon ay madalas na kaming magka-chat. At minsan din ay video call ni Andre, Papa Dudut. Nalaman ko rin na hindi pala nagkakalayo ang pinagtatrabahuhan namin sa isa't isa. Kaya nagkaroon kami ng usapan na muli kaming magkikita. Hindi ko alam kung sabik lang ba ako sa bagong tao na makakausap noong mga panahong iyon. Masyado rin kasi akong naging focus sa trabaho bago ko nakilala si Andre. Pero sigurado naman ako na nag-enjoy talaga ako kapag siya na ang kausap o ka-chat ko. Lalo na't hindi kami nauubusan ng topic. Kaya naman, nagulat na lamang ako sa biglang pagsulpot niya sa malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ihahatid ka na raw niya pa uwi, sabi niya, na hindi ko naman tinanggihan pa. Ang bango naman ng helmet mo, bago ba to? Tanong ko nang maisuot niya sa akin ang helmet. Oo, wala naman kasi akong inaangkas na ibang babae dito sa motor ko. Kaya nang maisipan ko na sunduin ka dito sa opisina ninyo, bumili na ako ng extra helmet para sa'yo. Nakangiting tugon niya. Grabe naman, talagang para sa akin, yung helmet mo pag ngiti ko. Oo, kasi ikaw lang ang babaeng iaangkas ko dito sa motor ko, Tasha. Tugon naman niya, Papa Dudut. Mula noon ay madalas na akong sinusundo ni Andre sa opisina namin at inihahatid pa uwi sa bahay. Pero bago kami umuwi ay dumadaan muna kami sa mga kainan para sabay na mag-dinner dahil doon ay nagsimula na kaming mas maging malapit sa isa't isa. Isipin ninyo, halos araw-araw na kaming magkausap sa video call. Tapos gabi-gabi pa kaming magkasama. Madalas nga kapag wala na kaming mapag-usapan na topic ay bigla na lamang kaming nagtatawanan ng pareho. Ang chill lang din kasi talagang kasama at kausap si Andre, Papa Dudut. Para bang pwede kong sabihin sa kanya ang lahat ng problema ko sa buhay at mapapagaan niya kaagad ang kalooban ko sa simpleng banat o joke na ibabato niya sa akin. May mga oras kasi na bad trip ako sa trabaho. Alam niya kaagad
kung paano pagagaanin ang kalooban ko. Alam ni Andre kung paano muling bubuuin ang araw ko. Kahit na sobrang sira na ito, Papa Dudut. Noong una ay hindi ko talaga alam kung bakit ginagawa yon ni Andre. Yung pakikipag-close niya sa akin at palaging pagpapagaan ng pakiramdam ko. Gusto ko na ngang isipin na may espesyal na dahilan yung mga ginagawa niya. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Ayoko naman kasi na ma-disappoint lang sa huli. Kaya kinukumbinsi ko ang sarili ko na yung paghatid sundo na ginagawa niya sa akin, yung mga pamamasyal namin sa iba't ibang lugar, sa likod ng motor niya, at yung madalas na panlilibre niya sa akin ng pagkain, lahat yon ay walang ibang espesyal na kahulugan. Kung hindi, pakikipagkaibigan lang, Papa Dudut. Kahit ang totoo, unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ko kay Andre. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa kanya? Guwapo na. Tapos ay sweet pang kaibigan. Hanggang sa wakas ay sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend noong mga panahon na yon, ay sinabi ko sa kanya na okay lang. Basta ipapakita niya na sincero siya sa panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At doon na nga siya dumalaw sa bahay para na ring makilala ang mama ko. Oo nga pala, may dala kong puto at kutsinta para kay tita. May kasama na rin pong yema para sa kutsinta. Abot ni Andre nang dala niyang pagkain kay mama. Naku, salamat. Paborito ko yung kutsinta, lalo na kapag may yema. Wika naman ni mama. Nabanggit nga po yun ni Tasha. Kaya yan po ang naisipan kong dalhin ngayon. Binili ko po yan sa kaibigan ng nanay ko na gumagawa ng mga kakanin. Kaya sigurado po akong masarap yan, wika ni Andre. Mukha ngang masarap to at maganda pa ang kahon ng lalagyanan, maiba ako. Pumunta ka ba dito para dalhin lang ang mga pagkain na ito? O para sabihin sa akin na nililigawan mo na ang anak ko? Tanong pa ni mama. Uy mama, masyado naman pong diretso ang tanong ninyo. Natatawang turan ko. Tama naman si tita. Yun talaga ang pakay ko dito sa inyo. Ang dalawin ka, dalhin ang pagkain na yan. Saka ang ipakilala ang sarili ko kay tita bilang manliligaw mo. Si Andre naman ang nagsalita. Alam mo, ngayon pa lang ay nagugustuhan na kaagad kita. Ganyan kasi talaga dapat ang mga nanliligaw. Nagkakalakas loob na pumunta sa bahay ng babae at magpakilala sa mga magulang niya. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Tutulungan pa kita na mapasagot yang anak ko. Singit pa ni mama. At talagang plano niyo pa akong pagtulungan, ha? Kumain na nga tayo bago pa lumamig. Yang kape na tinimpla ko, wika ko na lamang, Papa Dudut. Hindi naman si Andre ang unang lalaking nanligaw sa akin dahil nagkaroon na nga ako ng ilang ex-boyfriend noon. Pero masasabi ko na si Andre ang pinaka ma-effort at formal sa lahat. Kahit wala sa usapan namin ay sinadya pa talaga akong puntahan sa bahay para ligawan. Hindi pa kasi siya nakikilala ni mama. Kaya noong araw na iyon ay nagpakilala na siya kay mama. At talaga namang naaliw ito sa kanya dahil sa pagiging magalang at makwento niya. Formal din siyang nagpaalam kay mama na liligawan niya ako. At syempre, wala namang pagtutol na sinabi o pinakita si mama. Hindi doon natapos ang effort ni Andre, Papa Dudut. Dahil ginawa niya ring makipag-close sa mga kaibigan ko. Sumasama siya sa mga lakad namin ng mga kaibigan kong babae. At nagagawa niyang sakyan ang mga kwentuhan naming pambabae din ang topic.
nakipag-close din siya sa mga pinsan ko. Noong minsang isama ko siya sa isang family gathering. Kaya kahit ang boto ng mga kaibigan at pinsan ko ay nakuha din ni Andre. Sinabi ko sa kanya na hindi niya naman kailangan na gawin yon. Pero ang sagot naman niya, gusto niyang ipakita sa mga taong espesyal para sa akin na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya. Kaya naman, hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Andre Papadudut. Uy, ang ganda naman ng picture frame na to. Tapos may mga petals pa ng rose sa tabi ng picture nating dalawa. Wika ako nang mabuksan ko ang regalo niya para sa first monthsary namin. Yung rose kasi, hindi ba sumisimbolo ng infinity? Kaya petals nila ang ginagamit ko para ilagay sa tabi ng picture nating dalawa. Para kahit sa picture pa lang ay maramdaman na natin yung panghabang buhay, ang sabi pa ni Andre. Grabe ka na talagang magpakilig, love. Wika ko. Hindi naman masyado. Happy first monthsary, bati pa ni Andre. Happy first monthsary din. Sobrang effort mo para sa araw na to. Nahiya tuloy ako. Kasi planner lang ang niregalo ko sa iyo ngayon, ang sabi ko sa kanya. Planner na palagi kong dadalhin. Kahit nasaan ako, para maramdaman mo na kasama kita. Saka, love, ang pagmamahal ay wala naman talaga sa regalo yon. Maraming iba't ibang paraan para maiparamdam natin yang pagmamahal na yon sa isa't isa. Nagkataon lang na ganito ang sariling paraan ko. Kaya sana'y nagustuhan mo ang mga regalo ko. At nag-enjoy ka sa gabi na ito, ang sabi pa ni Andre. Oo, love, sobra. Kung alam mo lang, isa na talaga to sa memory ko na forever kong iti-treasure. Promise, nakangiting tugon ko, Papadudut. Naging sobrang romantic para sa akin ang first monthsary namin ni Andre, ang sosyal ng restaurant kung nasaan kami. Tapos, ang romantic pa ng ambience. Pakiramdam ko tuloy noon ay nasa isang romantic movie kami. Kaming mismong dalawa ang bida. Kagaya ng sinabi ni Andre. Tapos ang lalim niyang magsalita. Parang bawat matamis sa salitang lumalabas sa bibig niya ay napapakilig niya kaagad ako. Ganon palang pakiramdam. Kapag may romantic kang karelasyon, ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi lang doon natapos ang pagiging romantic ni Andre, Papadudut. Iniisip ko pa nga lang noong una na sa umpisa lang siya magiging romantic at ma-effort. Pero kahit na sa mga sumunod naming monthsary o kaya sa ibang special event na magkasama kaming dalawa, ay grabe ang effort na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Madalas na may pa-surprise siya na mga bulaklak at malalaking stuffed toy sa bahay at opisina namin. Minsan kinarana niya na rin ako sa tapat ng bahay namin. Tapos isa-isa naming pinupuntahan ang mga lugar na kinukwento ko sa kanya na matagal ko nang gustong puntahan. Ganon siya ka-effort at romantic na madalas ay hindi ko na rin masabayan, Papadudut. Habang mas tumatagal ang relasyon namin ni Andre, ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin at romantic na boyfriend. Minsan, kahit walang okasyon, ay may pa-surprise pa rin siya sa akin. Yung tipong habang nakatambay lamang kami sa park at nagkwekwentuhan, ay may mga bata na isa-isang lalapit sa amin at magbibigay ng mga rosas. Hanggang sa pinakadulo ay magbibigay naman sila ng stuffed toy na hawak nila para sa akin. Minsan din
habang kumakain kami sa isang restaurant ay bigla na lang tutugtugin ng live band doon ang paborito kong love song at babanggitin nila ang pangalan ko at ang special message na mula sa boyfriend kong si Andre. Marami pa siyang mga pakulo at talaga namang nagpakilig sa akin, Papa Dudut. Para na nga siyang isang fictional character dahil sa sobrang pagiging romantiko niya. Ayun nga lang, hindi ko talaga masabayan ang ginagawa niya. Kasi ako naman, yung tipo na hindi masyadong marunong mag-effort. Kaya sa relasyon naming dalawa, ako ang mas madalas na tumatanggap ng espesyal na pagmamahal at effort mula sa kanya, Papa Dudut. Grabe, ang dami na naman nitong pinadalang pagkain ni Andre para sa lunch ko. Share tayo ha, kasi hindi ko mauubos lahat to, wika ko sa katrabaho. Oo sige, salamat. Ang sweet talaga ng boyfriend mo. Ang lakas makatanggal ng stress sa trabaho. Sana lahat may ganyang ka-sweet na boyfriend, wika niya. Hindi rin, tugon ko. Anong ibig mong sabihin na hindi rin? Hindi nakakatanggal ng stress sa trabaho yang boyfriend mo? O hindi talaga siya sweet para sa'yo? Pagtataka niya. Sweet naman si Andre. Saka kahit paano, nababawasan ang stress ko nang dahil sa kanya. Kaya lang kasi, minsan, para bang sumusobra na siya sa pagiging romantic niya, wika ko. O ano namang problema doon kung nasobrahan siya sa pagiging romantic? Yung ibang lalaki nga dyan, walang ka-sweet-sweet sa katawan nila. Hindi gaya ng boyfriend mo, napapailing, na sabi pa ni Kathy. Ayun na nga ang problema. Sa sobrang sweet ni Andre, parang hindi na normal yung relationship namin. Every monthsary namin, kung ano-anong regalo ang ibinibigay niya sa akin. Tapos, sa mamahaling restaurant pa kami kumakain. Kahit pagod siya sa trabaho niya, susunduin pa rin niya ako dito sa opisina para ihatid sa bahay. Tapos, ang hilig pa niya sa mga pakulo at sorpresa. Basta, masyado nang may effort na hindi ko na halos masabayan pagkwento ko. Alam mo, ikaw, masyado mong pinoproblema yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawang issue sa inyo ni Andre. Ang swerte mo nga kasi yung ibang babae, pinoproblema yung mga boy nilang mahilig sa chicks o kaya walang time sa kanila. Tapos, yung boyfriend mo, feeling mo na sobrahan lang sa pagiging sweet? Ginagawa mo na kaagad na big deal? Kung ako sa'yo, i-appreciate mo na lang yung pinapakitang effort ni Andre. Kasi sobrang bihira lang ang lalaki na kagaya ng boyfriend mo. Ang sabi naman niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay parang hindi na masyadong normal ang relasyon namin ni Andre. Tapos, ayun nga, madalas na nagigilty na ako kasi sobrang sweet niya para sa akin. Tapos, hindi ko pa masyadong masabayan yung ginagawa niyang effort. Kahit pa sinasabi niyang wala akong ibang kailangang gawin. Kung hindi, ang tanggapin ang ginagawa niya ay hindi ko pa rin maiwasan ang makonsensya. Kasi parang ako lang ang nakikinabang sa relasyon naming dalawa. Kasi ako lang ang tumatanggap ng tumatanggap. Sa isang relasyon kasi, Papa Dudut, di ba dapat ay may give and take na nagaganap? Yung tipong pareho kayong nagbibigay at tumatanggap. Dapat ay pantay ang ginagawa ninyong effort para sa isa't isa. Kaya napapaisip na talaga ako noon, normal pa ba sa isang relasyon na halos isa na lang ang nagbe-benefit at yung isa walang ibang ginawa kung hindi ang magbigay ng magbigay? At dahil sa ginagawa ni Andre
ay hindi ko tuloy maiwasan na magsimulang makaramdam ng pagkaumay. Totoo pala yung naririnig ko dati na nakakaumay din talaga sa panlasa ang sobrang tamis ng mga pagkain. Dahil dumating ako sa point na parang nauumay na ako sa pagiging romantiko ng boyfriend kong si Andre. Hanggang sa sumapit na nga ang first anniversary ng relasyon namin. Inaasahan ko nang may pakulo o sorpresa siya sa akin sa araw na yon. Ang hindi ko inaasahan ay ang tipunin niya ang ilan sa mga taong mahalaga sa buhay ko sa isang restaurant, at doon ay bigla na lamang siyang nag-propose ng kasal, Papa Dudut. Siguro iniisip mo ngayon na masyado pang mabilis para sa atin ang lahat dahil 1 taon pa lamang ang relasyon natin. Pero gusto kong malaman mo na hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, na kahit kailan suhusapay, ikaw lang ang gusto kong piliin at mahalin ng puso ko. Sorry kung masyado akong pabigla-bigla at parang namumuo na ako ngayon. Pero ikaw lang talaga ang nag-iisang babae na gusto kong iharap sa altar. Ikaw lang ang nakikita ko na gusto kong makasama ko sa panghabang buhay. Ang wika ni Andre. Ken, tama na. Nahihirapang sabi ko. Tasha, please, pakasalan mo ako. Hindi ko na kasi talaga ma-imagine ang buhay ko na hindi ka kasama. Hindi ko na alam kung paano ang future nang wala ka. Basta, ang sigurado lang ako, gusto na kitang pakasalan, ang sabi naman niya. Andre, wag naman sana tayong magmadali. Hindi sa iyo kung pakasalan ka, pero sa iyo na nanggaling na medyo pabigla-bigla ang mga plano mo, wika ko. Pero doon din naman tayo papunta, di ba? Magpapakasal din tayo, giit niya. Oo, pero hindi natin kailangang madaliin ang lahat. Seryosong bagay ang pagpapakasal na dapat ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan natin ng mabuti, Andre. Marami pa akong plano para sa sarili ko. Marami pa akong gustong gawin at hindi pa kasama doon ang pagpapakasal, ang sabi ko sa kanya. Ibig sabihin, hindi ako kasama sa mga plano mo? Ganon ba yun, Tasha? Malungkot na tanong niya. Intindihin mo naman sana ako, Andre. Ayoko lang talagang madaliin ang lahat sa ating dalawa. Lalo na sa relasyon natin. Marami pa tayong dapat na ma-discover sa isa't isa. At magagawa natin yon kung hindi natin mamadaliin ang lahat. Hindi lang naman to para sa akin. Para to sa ating dalawa. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan at hihintayin mo ako. Hanggang sa maging handa na ako, tugon ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman ganong karami ang mga tao na in-invite ni Andre noong araw na iyon. Pili lang talaga at yung totoong malapit lang sa buhay ko. Pero ramdam ko na medyo napahiya siya nang tuluyan kong hindi nasagot ang tanong niya sa akin. Alam ko naman na espesyal talaga ang first anniversary para sa dalawang tao na magkarelasyon. Pero dapat ba talaga na doon ding gawin ang wedding proposal ng isang lalaki? Hindi ba dapat yun ay para sa isang bagong simula na mas makikilala namin ang isa't isa? Hindi yung tatalo na lang kami bigla sa bagong yugto ng buhay namin at biglang magpapakasal. Gulong-gulo talaga ang isipan ko noon, Papa Dudut. Sigurado naman ako na mahal ko si Andre, pero masyado akong
nabilisan sa naging takbo ng relasyon naming dalawa. Masyado kong nabilisan sa mga plano niya para sa amin. Para bang hindi na ako makasabay sa takbo ng isipan at mga plano niya. Kahit 1 taon kaming magkarelasyon ay nandoon pa rin ako sa stage na gusto ko pang mas makilala namin ang isa't isa. Sigurado kasi ako na may mga bagay pa kaming hindi na-discover sa mga ugali naming pareho at mas okay na habang tumatagal ang relasyon namin. Mas nakikilala namin ang mga ugali na yon. Pero ang gusto kasi ni Andre, magpakasal na. Talaga akong nabigla noon, Papa Dudut. Yung kilig na dapat na maramdaman ko ng gabing yon ay napalitan ng kaba at matinding pagkalito. Kaya naman, hiningi ko noon kay Andre na hayaan niya muna akong makapag-isip. Bigyan niya ako ng oras na gumawa ng desisyon. Papa Dudut, naramdaman ko na nasaktan ko rin talaga noon si Andre dahil sa hindi ko pagtanggap ng singsing at wedding proposal niya. Pero hindi naman kami nag-break noong gabing yon. Ayun nga lang ay naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin sa mga sumunod na araw. Naguguluhan tuloy ako kung tama o mali ba ang ginawa ko noon. Dapat ba na tinanggap ko na lamang kaagad ang kasal na inaalok niya o tama lang na humiling ako ng oras na mas makilala pa namin ang isa't isa at mas mapag-isipan ang plano namin sa buhay. Salamat pala, Papa Dudut, sa pagbabasa nitong sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Yours truly, Tasha.